Isang magandang araw po mga kabarangay. Araw po ng Martes, April 21. Pag-usapan nga po natin itong sinabi po ni Congressman Benitez na justifiable daw ang pagpo-postpone ng barangay at SK election uli. At yan daw ay majority sa kanyang mga kabaro o mga kasama na mga congressman. Pag-usapan nga po natin. Siyempre po, bago ang lahat kayo ay aking inaanyayahan mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga videos. So yun nga po, kapapanood ko lang doon sa interview nitong si Congressman Benitez. Kahit yung ibang sinasabi niya, hindi ko maintindihan kung anong salita po yun. Ang sabi po niya ay justifiable daw itong muli na pagpo-postpone ng halalan. Samantalang ano yung tinawag niya, yung postponement, extension, or hindi rin niya alam kung ano yung dapat itawag doon po sa gagawin nila o magiging pamagat sa gagawin nilang pagpo-postpone naman. Bagamat siyempre totoo po na lahat ng congressman, sino ba naman yung kukontra? Kung meron man, iilan lang. Siyempre, mas gusto nila na talagang hindi po matuloy yung barangay at SK election para makamenos at makatipid po sila. Yes po, hindi po ang makakatipid ang gobyerno, ang makakatipid sila kapag hindi po ito natuloy. Balikan nga po natin itong si Congressman Benitez, ano po. Tinanong pa nga niya, kailan daw ba yung election? November 2? Natawa pa siya eh. November 2. All Souls Day, sila yung may gawa niyan eh. Natawa pa nga siya eh. Tapos sabi niya, taas-taas na nga ng gasolina, makakaboto ka ba? Anak po, tumaas daw po yung presyo ng gasolina. Paano ka makakaboto? Napakalabnaw mga kabarangay, napakababaw po. At ang tunay po na dahilan talaga niyan ay politika. Pamumulitika lamang po mga kabarangay. Gagamitin na naman po ng mga nakaupong yan, ito pong crisis na ito para nga mapospon ang halalan at para magamit na naman at makapagpapogi na naman sila sa mga nakaupo na barangay officials. Yes po, napakarami po ng mga barangay officials, may mga kagawad, secretary, treasurer, mga tauhan ng barangay na makakaptured po nila kapag yan ay napospon na naman. So yan po talaga ang pangunahing layunin nila. Preparation para po sa 2028. At kung sakali po na mapospon nga ito at may sa darating na 2027 po, halimbawa ang maaprobahan, hindi pa rin po tayo nakakatiyak mga kabarangay dahil pwede na naman po nilang ipospon yan hanggang 2029 na original po na plano po nila. Hindi lamang po ngayon lamang na o ilang araw nang sabihin nga po nitong si Congressman Benitez na ito po ay ipopostpone nila o may plano sila na magsulong ng postponement. Mga kabarangay, matagal na po nilang napag-usapan yan. Planado na po yan. Yes po, at ito nga, nakakuha sila ng butas. Ito nga krisis na nagaganap sa ating bansa. Bagamat saga ng akin po ay hindi po ito pwedeng maging basihan. Yes po, nasa crisis nga tayo. Pero yan ba ay sapat para hindi matuloy ang halalan? Meron na bang nangyari na panic buying? Meron na ba na ay pambili ng gasolina pero hindi makabili? Wala po. Tumaas lamang po ang presyo ng gasolina. Tumaas ang mga bilihin na lagi namang nangyayari sa ating panahon dito sa ating bansa. Pero nakakaraos po ang mga Pilipino. Kapag pinosbon ba ang barangay at SK election, mariresolve ba? Mariresolve ba? Mga congressman, itong krisis na naranasan natin, mabuti na lamang po at meron pong isang senador Gatchalian na nagsabi po na ito ay unconstitutional at may pondo na po, naman po na pwedeng gamitin ayon po kay Sen Gatchalian. At isa pa po, saludo rin tayo kay Senador JB Ejercito na nagpahayag din po na maaari daw po na mawalan ng karapatan yung mga kabataan para ihalal at bumoto. So, salamat po.
Pero naragdagan na naman yung mga senador po na nagkomento na pabor po sila. Itong si Erwin Tulfo, akala ko makatao ito. Akala ko ito yung talagang makakasagot sa problema. O, ilang problema ng ating bansa. Kasi nga, idol ko yan eh. Lagi ko napapanood. Ang daming natutulungan. Pero pagdating po pala sa ganitong sitwasyon na ang nakataya ay demokrasya, lawa. Antabayan na lamang po natin mga kabarangay ang susunod po na mga mangyayari. Yes po, tiyak naman po na talagang isusulong po nila yan. At sabi nga po ng ating idol na si Kags Boots Serrano, baka nga po yan maaprobahan at makarating sa Office of the President. So nasa Presidente na po talaga ang pagpapasya. Ganun din po ang ating maaasahan lamang talaga dito. Yung mga magpipetisyon po o kukontra. Ganon din po ang magiging patas at tunay na desisyon po na demokratiko ng Korte Suprema.